Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Isang pinagpala pong Sabado, July 25, 2026. Good morning na po sa ating magang nagising, Sister Charity, Sister Almira, good morning. Hallelujah, Sister Janet, good morning. Pastor Remy, good morning. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Umagang kay ganda. Ayan. Hallelujah. Bago tayo mag-umpisa tayo po ay umawit sa Panginoon. Alayan natin siya ng pagsamba sa umagang ito. Alayan natin siya ng papuri. Hallelujah, Lord God. Dapat po kayo, Panginoon, na tumanggap ng pagsamba sa umagang ito. Kaya naman, Lord, nais po namin, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu ang siyang manguna sa amin. Hallelujah. Sister Vina, good morning, good morning. We fall down, you lay a crown at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus, and we cry, holy, 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 and we cry, holy, 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 and we cry, holy, holy, holy is the Lamb. Yes, Lord. We fall down, we lay our crown at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus, and we cry, holy, 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 and we cry, holy, 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 and we cry, holy, holy, holy is the Lamb. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Yes, oh God. You search much deeper within to the waitings of me. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Yes, Lord. We fall down, we lay our crown at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of
cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy. And is the Lamb. Oh, we praise your name today, Lord. Be glorified, Lord God. Be magnified, Lord. Salamat nga po sa umagang kay ganda. Salamat nga po, Panginoon, sa pagising, paggabay, pagpatnubay sa umagang ito. At minsan pa, amin pong pinagkakatiwala sa iyo, Diyos, ang daily vibrant word ngayong umaga. Araw po ng Sabado, Panginoon. Ikaw po maghari, ikaw po manguna. Pagharian niyo po kami, Panginoon, mula sa umpisa. Hanggang sa aming pagtatapos ng iyong gawain. Ikaw po ang may taas, ikaw po ang maluwalhati. Ikaw po maparangalan, Panginoon Diyos, sa umagang ito. Salamat po, tanggapin mo po ang papuri, pagsamba, pagluwalhati, sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Yan po, good morning na po sa bawat isa. Yan, Pastor Jun Vilas, dyan sa Lubang, good morning. Sister Marilu Puntanilla, good morning. Pastor Perseus, good morning. Sino pa? Pastor Tess, good morning. Tatay Ernie, good morning. Ayan, without further ado, tayo na po ay mag-proceed sa ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Ito po ay yung ating pong tinatalakay, yung series po natin tinatalakay about God's holiness. Holiness demands integrity. Ang kabanalan ng Diyos ay nangangailangan ng integridad. Ito po yung ating pong series na tinatalakay ngayong buwan ng July. So, kaya nga po ang ating pong topic ngayon is about integrity brings a powerful testimony. Ang integridad ay nagdadala ng makapangyarihang patotoo. Ito po yung hindi natin kayang itago o hindi kailanman mananakaw yung ating pong mga personal testimony. Okay? So, sabi po ng Titus chapter 2 verse 7 to 9, sabi dito, in everything, set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. So verse 9, teach slaves to be subject to their masters in everything, to try to please them, not to talk back to them. Sa Tagalog po, sabi dito, sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka sa kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Nararapat na pananalita ang lagi mong gamitin upang hindi mapintasan ninuman ang mga sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin. Turuan mo ang mga alipin na maging masunurin at kalugod sa kanilang mga amo. Hindi nila dapat sagot-sagutin ang mga ito. Ayan po, purihin po ang pagkabasa ng dakilang salita ng Diyos. Integrity brings a powerful testimony. So alam naman natin na yung ating pong tinatalakay, yung antidote ng integrity is yung hypocrisy and duplicity. At natalakay din natin the previous na yung tinatawag natin the man of integrity ay po si Daniel, no? So, ngayon naman, ating pong i-dive deeper, itong pong Titus. Sino po ba si Titus? Ang book of Titus po ay mayroon pong 3 chapter lamang, ano? At ito po ay yung kanyang summary ng bawat chapter. Yung chapter 1 is about godly leadership and sound doctrine. And yung verse 2 naman, o chapter 2, is yung godly living o living out the gospel. And yung chapter 3 is saved by grace produces to good works. At ito po si Titus, ito po ay one of the Apostle Paul closest companions. A trusted Christian leader and the recipient of the New Testament. Kaya nga po yung may book of Titus, no? So although it's not mentioned in the book of Acts, he played significant role in the growth and leadership
of the earthly church or the early church. Siya po ay isang tapat na lingkod, isang hintil na Kristiyano, isang leader, magandang leader, at pastor, no? Si Titus. Ginamit din siya ng Diyos upang palakasin ang mga iglesia, magtalaga ng mga leader, at ituro ang tamang doktrina. Ito po nga po yung ipaglaban yung katotohanan. O kaya ang buhay po niya ay nagpapalala sa atin na siya po ay isang tunay na lingkod ng Diyos na pinaglalaban. Oo. At meron siyang integridad, at meron din siyang katapatan, at meron siyang banal na pamumuhay. Na ito ay nakikita, nakikita sa kanyang pamumuhay. Kaya nga nagkaroon siya ng powerful testimony. Oo, mga kapatid. At ito po si Titus, ito po ay, kumbaga sa panahon natin ngayon, siya po yung spiritual son ni Pablo. Minentor, talagang tinuruan, equip, training, kasi nga may pagkatawag. Kaya ito ni Paul na like a son in the faith. Diba? Talagang malapit po sa puso ni Pablo, ito po si Titus, mga kapatid. So, ano ba yung mga katangian niya? Bakit po siya ay napabilang or tinawag din na a man of integrity? Bakit meron po siyang katapatan sa paglilingkod sa Panginoon? Meron po siyang masunuring puso sa kanyang mentor. Diba? Madaling utusan, kumbaga, no? May kusa. Matapang sa pagharap ng mga problema, may puso para sa iglesia. Ito po yung maganda rito. Meron po siyang puso para sa iglesia. Oo, pinaglalaban niya talaga yung katotohanan. At may mabuting halimbawa sa pamumuno. Meron siyang good leadership. Di ba? At ano po ba yung pwede natin makita sa kanya? Kaya dapat tayo po bilang lingkod ng Panginoon, maging tapat tayo sa ministeryo kahit mahirap ang tungkulin. Ang isang tunay na leader ay naglilingkod, hindi naghahari. Di ba? Marami kasing mga leader na talagang naghahari-harian. Okay? At pinagkatiwalaan po siya ni Pablo, lalo na sa mga mahihirap na gawain. Kumbaga kaakibat, no? Katulong, kaagapay sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi during that time, talagang massive na yung paglago, ano, ng mga Kristiyano during that time. So kailangan talaga ng mga lingkod ng Diyos na meron pong integridad. Kaya nga nung after na na-equip or naturuan, na training si Titus, ito po ay ipinadala ni Pablo upang ayusin ang mga suliranin sa iglesia ng Corinto. Oo. Parang sa panahon din natin ngayon, di ba? Nagsasalamin po ang iglesia ng Corinto nung araw, sa panahon natin ngayon, na marami talagang kaguluhan sa loob ng iglesia. At hikayatin ang mga mananampalataya na maging mapagbigay. Oo. At isa pa, magtatag ng leader doon sa kanyang pinamumunuan. At nakita natin na siya po ay pinagkatiwalaan po ni Pablo sa ministeryo. Kumbaga, meron siyang kampante ang puso ni Pablo na naroon si Titus na namumuno doon po sa iglesia sa Corinto. Kaya nga, importante na makitaan tayo ng magandang testimony. Yung kasi yung, yan yung hindi mo pwedeng itago, ibaliwalain. Oo. Hindi pwedeng manakaw. Yung kayamanan, nananakaw, di ba? Pero po yung testimony mo, yung powerful testimony mo sa mga tao, nagmumukadkad yan, nakikita yan. Oo. Nagmamanifest yan, di ba? Sa galaw mo, di ba? Sa posture mo, sa kilos mo, nakikita yan. Hindi mo pwedeng ikaila yan, mga kapatid. So ano ba yung characteristic ng integrity, di ba? Malaga yung apat na ito, ay yung lima. Ay yung apat, consistency, honesty, and accountability, and reliability. Di ba? Magiging consistent,
May katapatan, may pananagutan, at maasahan. Oo, hindi nagbabalat kayo, no? Naasahan sa lahat ng panahon. Okay? So, ano po sabi po doon sa Matthew chapter 5 verse 16? Malinaw po sabi po dito ng Panginoon, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So dito na mapapansin natin na nauna yung good deeds and glorify your Father in heaven. Kailangan talaga makita. Kailangan talaga makita ito ng mga tao, magliwanag sa iyong buhay at makita yung mabubuting gawa. Diba? At nag-glorify po yung ating Ama na nasa langit. Kaya nga yung paggawa ng kabutihan, iyan po yung byproduct ng ating salvation. Hindi tayo naligtas dahil mabubuti tayo. Hindi po. So, nakikita po, no, yung powerful testimony, dapat nagmamanifest yan. Nakikita. Sa panahon ngayon, maraming mga tao ang hindi agad nakikinig sa ating mga pangaral. Dahil nga maraming nagdi-distract sa paligid, no? Lalo na lamang sa social media. Ang dami pong distraction. Pero hindi nga natin pwedeng ikaila yung ating pamumuhay, yung ating testimony. 'Di ba? Hindi natin pwedeng ikaila yan eh. Makikita pa rin talaga yan eh. Yung action mo, kung paano mo paano mo aksyonan yung mga bagay-bagay, 'di ba? Nakikita yan. Lalabas at lalabas yan. Kaya napaka-importante. Kaya nga sabi dito, ang integrity ay hindi lang pagiging mabuti kapag may nakakita. Ito ay pagiging tapat at tama kahit walang nakatingin. At ito ay ang pagiging pareho sa simbahan, sa trabaho, sa lahat sa bahay, at kahit na ikaw ay nag-iisa. Oo. Kaya si Pablo, titingnan natin, ganito ang buhay niya. Kahit napalibutan siya ng mga taong mga kurap, masamang mga tao, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, pero hindi siya nagkompromiso. Pinaglaban niya yung katotohanan. Tulad din po ni Titus. Dahil meron po silang integridad. At hindi lang sila pinagpala ng Diyos sa kanilang mga buhay, yung kanilang buhay ay isang magandang patotoo. Dahil sa kanilang paglilingkod sa Panginoon at nagdala ito ng kaluwalhatian sa Diyos. Mga kapatid, natuwa yung Panginoon dahil hindi nila itinago yung mga testimony ng kanilang mga buhay kung paano po sila naglingkod, umagapay, at tumugon doon sa panawagan ng ating pong Panginoon, lalo na sa mga iglesia. So ano po ba ang puntos natin ngayong umaga, mga kapatid? Number 1, integrity points people to God. Oo. May importante na tayo po bilang mga leader, tayo po yung nangunguna. Tayo po yung nakikita nila. Gaya po nung ating tinalakay previously sa buhay po ni Daniel, di ba? Naging dakila ang Diyos sa kanya. Nakita ng mga tao yung kabutihan ng Diyos sa kanya. Di ba? Mga kapatid. At alam ng tao, alam ng hari na ito, na iba na pinaglilingkuran ni Daniel. Di ba? Hindi siya natinag na kahit may mga corruption sa kanyang paligid, na natili siyang tapat sa Panginoon. Ganoon din po si Pablo sa Acts chapter 20. Di ba? The true ministry is motivated by love for Christ, not by personal gain. Ganun po nangyayari nga sa panahon na ito sa atin, no? Sa panahon na natin. May mga hidden agenda kaya ginagawa ang mga bagay na ito. Kaya kapag na-expose, yung mga hidden agenda, yung mga personal gain, kapag na-expose, doon na nakakaproblema. Kailangan kasi tayo po ay motivated by love for Christ. Not for anyone, not for anybody. Dapat kay Lord, no? Yung ating loyalty sa Panginoon. Alam naman niya lahat ng bagay. Wala tayong may tatago sa Kanya eh. Oo, dating ang panahon, lahat na mabubunyag eh. Ito na nga po.
the reckoning. Sino pa? Example natin, si Jesus. Oo. Jesus is the perfect example of integrity. Excuse me. He always obeyed the Father. He spoke the truth. And he fulfilled every promise. And he remained faithful even unto death on the cross. Because of his perfect integrity, he became the Savior of the world. Kaya nga, integrity is not merely about having a good reputation. It is about reflecting God's holy character. Nakikita sa buhay natin. Si Jesus. And when we live with integrity, our lives become a testimony that points other to God. Diba? Hindi yung nililigaw natin yung tao. Oh. Ayaw sabihin yung katotohanan. Ayaw hakbangan yung katotohanan. Gusto yung iligaw yung mga tao para lamang sa mga pansariling kapakanan. Number 2, integrity glorifies God even in difficult season. Oo. Marami po na mga tao pagdating po sa mga testing, mga difficult season sa buhay, na-divert yung katotohanan, ipinagpapalit yung katotohanan, nasusuhul, ang tawag ito, nasusuhulan, di ba? Nagbubulag-bulagan. Pero, isa sa bagay na halimbawa sa Biblia na hindi matawaran yung kanyang buhay ay po si Job. Integrity in suffering. Oo. Wala na pong ibang Bible character na talagang grabe yung kanyang pinagdaanan. Dinanas. And yet, hindi po siya nanatili sa bandang huli. Sa huli ng kanyang buhay, nagpatuloy siya sa paglingkod sa Panginoon. Ano sabi sa Job chapter 2 verse 3? He still hold fast his integrity. Lahat nawala, kayamanan, anak, even ang kanya pong kalusugan, yung health niya nawala. Yet, he remained faithful to God. Diba? Tayo lang po, pag kunting sakit nga lang tayo, minsan, dami na nating tanong sa buhay. Dito natin makikita, talaga, matitest ang tao kapag may mga difficult situation, may mga difficult season sa buhay niya. No. Pero po si Job, di ba, na kahit ganitong pagkakataon, ganitong kanyang condition, he refused to curse God. Di ba? Na kahit na yung asawa niya, nasabihan na siya, pero he refused to curse God. He continued to worship despite of suffering. And he trusted God without understanding everything. Di ba? Why? Dito natin makikita talaga. Yung gagaano natin, kakilala, kamahal, ang ating pong Panginoon. Siya naman ang may kontrol ng buhay. Kaya nga sabi dito, Job perseverance became an example for believers throughout history. Kaya nga hanggang sa panahon natin, ating siyang hinahalimbawa. Oo. Kasi tayo man, nakakaranas ng mga difficult circumstances, ng mga difficult season sa buhay, lalo na may mga spiritual persecution. Oo. Pag nasa ibang bansa ka, nasa Saudi ka, o nasa China ka, 'di ba? May mga spiritual persecution diyan. Oo, mga kapatid. Noong nakaraan lamang, meron diyan sa parting Africa, yung mga Christian talagang pinagpapatay, pinagsusunog yung mga panambahan, nagwawasak nila, gusto nilang i-wipe out ang mga Christian doon, and yet, hindi sila natinag eh. Oo, grabe, mga kapatid, yung mga testimony ng mga taong ito. Hindi matawaran, di ba? Hindi matawaran yung kanila pong integridad sa larangan ng pong
paglilingkod sa ating pong Panginoon. And number 3, integrity earns the trust of others. People trust individual whose words match their action. Diba? Ang tao to see is to believe eh. Oo. And when Christian consistently demonstrate honesty, faithfulness, and humility, others become more willing to listen when they share the gospel. Kasi kapag natisod sa iyo ang isang tao, lalo na kapitbahay mo, o kaya, di ba, mahirap, di ba? Alam ng kapitbahay natin yung ating pamumuhay. At kapag natisod sila sa iyo, di ba, alam naman natin yung magiging outcome. Ano sabi ng Proverbs chapter 20 verse 7? The righteous who walks in his integrity, blessed are his children after him. Kaya mahalaga, keep your promises. Keep your promises. Be honest. Oo, sa lahat ng bagay. And sabi ng Bible, let your no be no, and let your yes be yes. Diba? Huwag tayo mag-compromise. Dahil lang sa maling bagay, yung kompromiso muna. Yung pananampalataya mo. Di ba mga kapatid? Nakita natin na sa buhay po ni Titus, naroon yung kapanatagan ni Pablo na siya ay let go. Kumbaga, na ito equip na ito. Alam niya na, kampante na siya, na kaya na po ni Titus na panghawakan. Okay. So, paano natin i-apply ang mga bagay na ito? Number 1, be faithful even when no one is noticed. It is the mark of integrity to na kahit wala nakakita, diba, gumagawa pa rin ng tama. Tulad po ni Titus, maaring hindi tayo kasing kilala nila Pedro o ni Pablo, pero naging tapat siya sa ministeryong pinagkatiwala sa kanya. 3 chapter lang po ang Titus, di ba? Pero nakita natin, nagkaroon ng remarkable yung buhay po niya. Nagkaroon ng rema. Di ba yung buhay po niya, mga kapatid? Bakit? Kasi nga, naging faithful siya na kahit walang nakakita. O, di ba? Kaya minsan, ito ang pamantayan ng buhay dito sa atin, di ba? Pag sikat ka, diba? Pag sikat ka, alam naman natin, pag sikat ka, no? Lahat ng mata nakatingin sa'yo. Pati, nunal mo sa ilong, tinitingnan. Mahirap maging artista, no? Kaya nga tayo, sabi po ng Bible, sa Luke chapter 16 verse 10, whoever is faithful in very little, so is also faithful in much. Kailangan sa malit na bagay, mapagkatiwalaan tayo ng Diyos. Doon pa lamang, sa maliit na bagay, dapat mapagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Yun po ba mga kapatid? So, yun po yung una. Pangalawa, stand firm in the truth. Yan. Inatasan po ni Pablo, si Titus, na ituro yung tamang doktrina at labanan ang mga maling katuroan. Kasi during the time, grabe po yung mga false gospel. Diba? Mga false teachers, naglipana during the time. Hanggang din sa panahon natin ngayon, marami din. Di ba? Kaya sabi po ni Pablo sa kanya, ituro mo yung tamang doktrina. Oo. At labanan mo yung mga maling katuruan. Lalo na yung turo na lumalapastangan sa ating pong Panginoon. Sa panahon natin ngayon, marami na pong mga influencer, social media, di ba? Kaya maigi na mapanuri po tayo sa lahat ng bagay. Kaya sabi ni Paul kay Titus, he must hold firm to the trustworthy words as truth. Di ba, mga kapatid? Kasi sa lahat ng ginagawa natin, di ba? Bawat kilos natin, pinupurti natin si Jesus. Di ba? Siya yung dinadala natin. Lagi natin binabanggit ito Tayo po yung mga walking Bible. Di ba? Madalas natin sinasabi, binabanggit po ito. Tayo po yung walking Bible na nakikita ng mga tao.
Kaya nga yung number 3, lead by example. Hindi lamang po si Titus nagsasalita, no? Ito po ay nakikita sa kanyang pamumuhay. Lead by example. Kaya kung ikaw po ay magulang, kuya leader ka, pastor, teachers, o employee, tanda natin na may mga taong nakatingin sa atin. Oo. May mga taong tumitingala sa atin. Ang ating mga karakter ay maaaring maging daan upang may mga taong lumapit kay Kristo dahil sa atin. Yung ating mga magagandang testimony. Diba? Yung mga ating mga powerful testimony. Nakikita yan ng mga tao. Ano sabi ni Paul kay Timothy? Set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Di ba? Lead by example, mga kapatid. So maaaring yung testimony mo ngayon ay hindi pa yan nakikita o naririnig. Pero, sabi dito, every decision of integrity reflects the holiness of God and points people to Jesus. Doon talaga yung papunta eh. Mga kapatid. Ano sabi ng Proverbs chapter 10 verse 9? Dito tayo magtatapos. Sa Proverbs chapter 10 verse 9, whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out. Ang taong may integridad ay walang dapat ikatakot dahil wala siyang itinatago. Ang tapat na pamumuhay ay nagbibigay ng kapayapaan at matibay na patotoo. Napakaganda mga kapatid, na kailangan taglay-taglay natin. Maging good example po tayo. Lalo na sa panahon na ito. Na kahit mga quote-unquote Christian, nadideceive na, ginagamit na, para lang sa mga pansariling interest. Ayan, mga kapatid, na kayang baliktarin yung katotohanan dahil lang meron silang mga hidden agenda sa buhay. Tulad po ni Titus, siya po ay pinanghawakan niya yung katotohanan, ipinaglaban niya yung katotohanan. Mga kapatid. So as a question to consider, sabi po dito, nakikita ba ng ibang tao si Kristo sa iyong pamumuhay? Do other people see Jesus in your life? Ikaw lamang po mga kasagot niyan, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Yan sa ating pong 31 viewers. Brother Ruli, good morning. Sister Vicky. Brother Nestor, yan, good morning. Sister Ana, ano pa nandyan? Kuya Boyet, dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Kumusta na dyan sa Riyadh ngayon? So, purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tunay nga na tayo po ay, minsan pa ay niremind ng Diyos, in-encourage, na-encourage. At higit sa lahat, na-challenge po tayo. Mga kapatid, na tayo po ay maging good steward, good example, na meron tayong integrity sa puso natin. Ipinaglalaban yung katotohanan. Ayan. So, purihin po ang Panginoon sa umagang Lord. Salamat po muli sa umagang kay ganda. Salamat po sa pagsama mo sa amin, Panginoon. O Lord, dalangin ko na sa buong maghapon po ng Sabado, samahan niyo po kami. Gawin kaming mabunga. Lord, sa lahat ng aming gagawin, maging good testimony po kami sa mga tao, Lord. At makita po ang liwanag ni Kristo sa aming pong buhay, o Diyos. At salamat po, Lugad, sa umagang ito, Panginoon. Dalayan ko din, Lord, sa aming pong mga kapatid ngayon na mayroon pong mga physical illness. Remember them today, Lord. At hipuin niyo po ang kanilang pong mga puso at ipadaloy po ang kagalingan na mula sa iyo. Salamat din po, Panginoon, sa aming pong mga kapatid ngayon na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, anibersaryo. Salamat po, Panginoon, sa buhay na regalo mo, na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Now to Him who is able to do exceedingly
and abundantly above all we ask or imagine according to the power that works within us. Salamat po, Panginoon, pinupuri ka namin, pinasalamatan. Sa iyo lamang, Lord, lahat ng papuri, pagluwalhati, kadakilaan ay tayong sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. God bless po mga kapatid. Ayan, good morning, Pastor Jan. Good morning po. Ayan, good morning po sa lahat. And makikita po tayo bukas ng umaga. Purihin po ang Panginoon. God bless po, and to God be all the glory.